Mga kabagis, nang makita na mga kritiko ng Iglesia ni Cristo na milyon-milyon ang dumalo sa pagkilos ng INC na minority noong January 13 of 2025, tila nasilihan ang tumbong ng mga majority kritiko ng Iglesia at nagkasadya ng sarili nilang pagkilos. Pagkilos na ipanawagan na ituloy ang impeachment ni VP Sara na kapatid mismo nila sa pananampalataya noong January 31 of 2025 at ipinagdiinan na wag paapekto sa ginawang pagkilos ng minoryang Iglesia ni Cristo. Akala nila napakadali lang tipunin ang milyong tao na wala naman talagang pananampalataya sa kanilang ginagawa. Ayun, hirap na mabuo ang 4,000 na attendee. Sila tuloy ang nagmukhang minority. Asakay, dugyap! Nakakahiya kayo. Nagpapakilala kayo majority pero hindi nyo pala kaya natapatan ang minority. Majority ka pero lumalabas na ikaw pala ang minority sa resulta. Palakpakan! Kung ano-ano pa ang paninira ang kanilang ginawa para i-demotivate lang ang mga sasama sa National Peace Rally ng Iglesia. Kahit tanungin nyo pa si Mema Alicia at Aling Marie. Alam nyo mga tukmol, hindi nyo kayang tibagin ang pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo. Ang nakikita nyong pagkakaisa na siyang makinang na katangian at kinaiinggitan ng lahat na katangian ng INC ay nagmula yan sa pananampalataya ng bawat kaanib ng Iglesia ni Cristo. Yun ang sikreto ng INC. Ikaw naman nga Rod, susunod ka sa pare? Sa sinasabi ng pare kung wala ka naman talagang pananampalataya sa mga pinagsasabi na mga yan. Simple logic. Mindset ba? Mindset. Tingnan mo ngayon kung sino ang mga panggulo at talagang nagpapahirap sa Pilipinas. Diba? Yung mga politikong miyembro na magnanakaw na malakas magsabi sa Iglesia ni Cristo na sulpot lang at mas nauna pa sa Ajinomoto Beckin. Kala nyo naman maaasar sa inyo ang mga INC? Ano? Wala kayong maiturong Iglesia ni Cristo na magnanakaw no? Kaya ulitin ko. Panalunin natin si Marcoleta. Baka sakaling makabawi kayo sa akin. Malay niyo, maging magnanakaw sa kaban ng bayan, si Marcoleta. Diba? Eto, mag-cost-benefit analysis tayo. Pag nanalo si Marcoleta at nagnakaw sa kaban ng bayan, kayo ang panalo, siyempre. Mababawian niyo na ako. Alam kong gigil na kayo sa akin. Pero, pag hindi nagnakaw si Marcoleta at nakatulong sa bayan, kayo pa rin ang panalo. Bakit ho? Nakatulong yung mama sa bayan natin. Hindi sayang yung boto nyo. Yun nga lang, hindi nyo ako mababalikan. Kaya, Rodante Marcoleta para senador ng Pilipinas sa taong 2025 midterm election. Tagumpay! Palakpakan! Naimbag dayo amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, marami ho ang nagsasabi na ang ginawang pagkilos ng Iglesia noong January 13 of 2025 ay isang malaking failure ng Iglesia ni Cristo. Diba, Epipanyo? Keso daw ho, hindi pa rin napigilan ang 215 na mga mambabatas na pumirma na ayon sa impeachment ni VP Inday Sara na kanilang kapatid mismo sa pananampalataya. Kesyo daw ho, ang Iglesia ni Cristo ay minority lamang ang status at hindi dapat pinapakinggan sa lipunan, lalo na sa usapang politikal, dahil mas marami di umano ang gustong ipa-impeach si Tambalustay. Totoo po ba ang mga sinasabi ng mga majority na kritiko ng Iglesia ni Cristo na hindi matagumpay ang ginawang pagkilos ng Iglesia sa National Peace Rally nito noong January 13 of 2025? Kabagis, yan po ang inyong matutunghayan sa reaction video nito. Ating patutunayan na kahit anuman ang naging reaksyon ng gobyerno sa ginawang pagkilos ng Iglesia ay ito pa rin ang matatag na nakatayong tagumpay. Ma-impeach man nila si VP Sara o hindi na kanilang kapatid mismo sa pananampalataya. Mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni Ingo News Commentaries. Pakisuportahan din po itong si Ingo mga kapatid. Bago po yan, inihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag niyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya at minamahal kong mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat.
Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang mahalagang usapin na may kinalaman sa ating pananampalataya, pagkakaisa at tungkulin bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Nitong nakaraang Enero 13, 2025, ating nasaksihan ang isang makasaysayang pangyayari, ang matagumpay na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa mahigit 13 pangunahing lokasyon sa bansa, milyon-milyong katao ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan, pagkakaisa at katarungan. Ang mapayapang rally na ito ay isang patunay ng ating matibay na pananampalataya, disiplina at organisadong pagkilos. Ngunit sa kabila ng ating sama-samang panawagan, may mga bumabatikos at nagsasabing hindi raw nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo sa rally na ito. Bakit? Dahil tuloy pa rin daw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos ngang pirmahan ng 215 kongresista, kabilang si Sandro Marcos, ang resolusyon na sumusuporta sa pagpapatuloy ng proseso ng impeachment. Ngunit ito ang ating tanong. Nasusukat ba ang tagumpay ng isang mapayapang rally sa desisyon ng mga nasa kapangyarihan? Ang ating pagkilos ba ay nababahira ng layuning politikal o may mas mataas itong adhikain? Ngayong araw ay nais kong maituwid ang maling pananaw at bigyang linaw ang tunay na kahulugan ng ating mga Mga kabagis, kung babalikan po natin ang summary kung bakit nagkaroon ng National Peace Rally ang Iglesia ni Cristo, ay makikita natin na ang dahilan ay dahil sa mga magugulo at mga nag-aawayang mga majoriting Katoliko. Hindi ata nila nakikita na sila ang panggulo sa Pilipinas. Nagsimula ang awayan at banatan ni Tambaloslos, GMA at Inday Sara na mga Katoliko. Tapos dinamay na sa gulo at pamumulitika ang Pangulo ng Pilipinas na Katoliko din. Dahil kilabay mukhang papapasukin na niya ang ICC, ipapahuli si Mang Kanor, si Mang Kibuloy at ang matatag na stand na ipaglaban ang West Philippine Sea laban sa China ng Administrasyong Marcos. Yang tatlo na yan ang pinakamabigat na dahilan ang nakikita po kung kaya't ang unit team ay nagkawatak-watak. Una, mukhang papapasukin na ang ICC ng administrasyon upang hulihin si Duterte dahil sa paglabag ng karapatang pantao na nagawa nito sa kanyang panunungkulan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin pinapapasok. Pangalawa, ipapahuli si Mang Kibuloy, which is nahuli na nga. Hindi umubra ang kapangyarihan niya bilang disappointed son of a bitch. Bitch po B-L-E-A-C-H, parang Solrox. Zonrox, deka naman, andyan lang sa baba ang super thanks button ko. Disappointed son of a bitch. Grabe. Pangatlo, ang West Philippine Sea Dispute. Dahil dito, sunod-sunod ang pagkilos ng kampo ng mga Duterte. Nagsimula na rin bumanat si Digong na Katoliko sa Pangulong BBM na Katoliko din. At sinabing, meron tayong weak leader at bangag na Pangulo. Sinabayan ng pantatago ni Mang Kanor, Mang Kibuloy, na may kasong pangpoplok-plok sa mga menor de edad. Talagang pinahirapan ang mga mag-aaresto sa kanya at nagtatago lang pala sa ilalim ng lupa na best friend ni Digong na Katoliko. Nagsimula na rin umalab ang kampihan ng mga maraming bayarang vlogger na taga-sulsul na marami dyan ay mga Katoliko din. Ano ba yan? Tapos gumawa na ng pagkilos o rally ang grupo ni Digong na Katoliko at pilit sinisiraan si PBBM na Katoliko din sa maupog rally nila na halos mga Katoliko din ang mga attendee. Dito, nakikita na natin nagsisimula na rin mahati ang mga Pilipino mga Katoliko. Ayun, hindi naglaon, biglang lumabas ang napakaraming iskandalong pagnanakaw ni BP Sara na Katoliko din. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na paggamit ng kanyang pondo, si Mary Jane Piatos kaya. Panigurado, Katoliko din to. Maraming nagalit na mga Pilipinong Katoliko kay BP Sarang Katoliko. At kailangan daw mapa-impeach si BP Sara na kanilang kapatid mismo sa pananampalataya. Nang sinabi ng Pangulong BBM na ang impeachment ni BP Sara is unimportant. Nakita itong neutral point ng Iglesia na hirap humanap ng paraan para iparating ang kanilang hinain na kailangan munang harapin ang mas maraming malalalang problema ng kahirapan at seguridad sa ating bansa. Dahil alam ng Iglesia ni Cristo na sa ayaw at gusto ng INC, damay ang Iglesia sa pagiging magulo nitong mga Katolikong ito. Alam nyo ang nangyayari mga kabagis? Yung mga Katolikong mga nag-aaway ay siyang dahilan ng kabuluhan sa Pilipinas. Sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo at naghihirap ang Pilipinas. Pero marami dyan ang nagalit sa Iglesia ni Cristo. Na kesyo daw bakit nakikialam ang Iglesia sa politika. Kesyo daw pro Duterte ang INC. Binayaran ng mga Duterte ang Iglesia ng bilyon-bilyon. At ang mas malala, may utang na loob di umano ang INC sa mga Duterte. Palakpakan. Dahil di umano sa panfirma at pan-approve ni Digong sa loan ng Iglesia, sa loan nito sa AUB.
Ang tatalino? Di ba, Aling Marie? Nakita niyo po ang point ko, mga kabadis. Sila mismo mga Katoliko ang mga nag-aaway, nag-aagawan sa kapangyarihan, pero dinadamay sa gulo ang INC na kapayapaan lang ang gusto. Ewan ko ba sa mga Katolikong ito? Wala na talaga sa ayos ang mga ito. Ano pa ba ang aasahan mo sa mga yan? Dinadamay nyo yung mga kapatid nyo sa pananampalataya na matitino. Ewan ko ba sa mga Katolikong ito? Kakaiba kayo? Mangirorumin kayo kay Padre yan? Kung ako lang yan, lilipat na ako ng ibang relihiyon. Lilipat hindi magtatayo ng bagong relihiyon? Sige, tuloy! Kapag sinabi nating tagumpay, ano nga ba ang ibig nating sabihin? Para sa iba, ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng agarang resulta. Isang aksyon na may direktang epekto sa mga desisyon ng gobyerno. Ngunit para sa Iglesia ni Cristo, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang reaksyon ng iba, kundi sa kung paano natin naisa sa katuparan ng ating misyon at layunin. So ano nga bang layunin sa isinagawang National Rally for Peace? Una, pagpapahayag ng panawagan para sa kapayapaan at katarungan. Sa panahon ngayon ng bansa ay nahaharap sa matinding sigalot sa politika. Ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay nagdulot ng tensyon, hindi lamang sa pamahalaan kundi sa buong lipunan. Ang ating rally ay isang panawagan para sa isang mapayapa at makatarungang proseso. Hindi tayo nagtipon upang pilitin ng gobyerno na sundin ang ating mga kagustuhan, kundi upang ipakita ng tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong nananalig sa Diyos at naninindigan para sa kabutihan. Ikalawa, pagpapakita ng organisado at disiplinado na pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Hindi madaling tipunin ng milyon-milyong katao sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit dahil sa pagkakaisa at determinasyon ng Iglesia ni Cristo, nais sa katuparan natin ito ng mapayapa at maayos. Walang gulong naganap, walang karasang naitala, isang ebidensya ng ating disiplina bilang isang relihiyon at isang pamayanang may malinaw na layunin. Ikatlo, pagtitiyak na naririnig ng lipunan ang panig ng Iglesia ni Cristo. Ang rally ay naging isang paraan upang ipahayag ang ating pananaw sa isyong pambansa nang hindi gumagamit ng dahas o pamimilit. Hindi ito isang pagkilos upang idikta sa gobyerno ang kanilang desisyon, kundi upang ipaalam sa lahat na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan para sa kapayapaan, hindi sa pagkakawatak-watak. Ikaapat, ang usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dahilan kung bakit sinasabing hindi raw nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo sa kanilang rally ay dahil hindi nito napigilan ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ngunit dapat nating unawain ang ilang mahalagang punto. Mga kabagis, nang makita na mga kritiko ng Iglesia ni Cristo na milyon-milyon ang dumalo sa pagkilos ng INC na minority noong January 13 of 2025, tila nasilihan ang tumbong ng mga majority kritiko ng Iglesia at nagkasa din ang sarili nilang pagkilos. Pagkilos na ipanawagan na ituloy ang impeachment ni VP Sara na kapatid mismo nila sa pananampalataya noong January 31 of 2025 at ipinagdiinan na wag paapekto sa ginawang pagkilos ng minoryang Iglesia ni Cristo. Akala nila napakadali lang tipunin ang milyong tao na wala naman talagang pananampalataya sa kanilang ginagawa. Ayun, hirap na mabuo ang 4,000 na attendee. Sila tuloy ang nagmukhang minority. Asakay, dugyot! Nakakahiya kayo. Nagpapakilala kayo majority pero hindi nyo pala kaya natapatan ang minority. Majority ka pero lumalabas na ikaw pala ang minority sa resulta. Palakpakan! Kung ano-ano pa ang paninira ang kanilang ginawa para i-demotivate lang ang mga sasama sa National Peace Rally ng Iglesia. Kahit tanungin nyo pa si Mema Alicia at Aling Marie. Alam nyo mga tukmol, hindi nyo kayang tibagin ang pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo. Ang nakikita nyong pagkakaisa na siyang makinang na katangian at kinaiinggitan ng lahat ng katangian ng INC ay nagmula yan sa pananampalataya ng bawat kaanib ng Iglesia ni Cristo. Yun ang sikreto ng INC. Ikaw naman nga Rod, susunod ka sa pare? Sa sinasabi ng pare kung wala ka naman talagang pananampalataya sa mga pinagsasabi na mga yan. Simple logic. Mindset ba? Mindset. Tingnan mo ngayon kung sino ang mga panggulo at talagang nagpapahirap sa Pilipinas. Diba? Yung mga politikong miyembro na magnanakaw, na malakas magsabi sa Iglesia ni Cristo na sulpot lang at mas nauna pa sa Ajinomoto Bechin. Kala nyo naman maaasar sa inyo ang mga INC? Ano? Wala kayong maiturong Iglesia ni Cristo na magnanakaw no? Kaya ulitin ko. Panalunin natin si Marcoleta. Baka sakaling makabawi kayo sa akin. Malay nyo, maging magnanakaw sa kaban ng bayan. Si Marcoleta. Diba? Eto, mag-cost-benefit analysis tayo. Pag nanalo si Marcoleta at nagnakaw sa kaban ng bayan, kayo ang panalo, syempre. Mababawian nyo na ako.
alam kong gigil na kayo sa akin. Pero, pag hindi nagnakaw si Marcoleta at nakatulong sa bayan, kayo pa rin ang panalo. Bakit ho? Nakatulong yung mama sa bayan natin. Hindi sayang yung boto nyo. Yun nga lang, hindi nyo ako mababalikan. Kaya, Rodante Marcoleta para senador ng Pilipinas sa taong 2025 midterm election. Tagumpay! Palakpakan! Isa sa mga dahilan kung bakit sinasabing hindi raw nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo sa kanilang rally ay dahil hindi nito napigilan ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ngunit dapat nating unawain ang ilang mahalagang punto. Una, ang impeachment ay isang proseso ng gobyerno, hindi ng Iglesia ni Cristo. Ang impeachment ay isang legal at konstitusyonal na proseso na dadaan sa Kongreso at Senado. Ang Iglesia ni Cristo ay isang reliyon, hindi isang pampulitikang partido. Wala tayong kapangyarihang magdesisyon para sa gobyerno at hindi rin natin layuning makialam sa politika. Ikalawa, ang pagpirma ng 215 kongresista ay hindi isang pagpapakita ng kabiguan ng Iglesia ni Cristo. Ang desisyon ng mga mambabatas ay nakabatay sa kanilang sariling pagsusuri ng kaso, hindi sa rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi natin maaaring iugnay ang resulta ng impeachment sa tagumpay o kabiguan ng rally dahil magkaibang usapin ito. Ikatlo, ang INC ay hindi humihiling ng special treatment sa gobyerno. Hindi natin itinindig ang rally upang diktahan ng Kongreso na huwag ituloy ang impeachment. Ang ating layunin ay manawagan ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi upang baguhin ang sistema ng gobyerno ayon sa ating kagustuhan. So paano dapat tumugon ang mga kapatid sa pananampalataya? Sa kabila ng mga kritisismo, paano natin dapat tingnan ang naging pagkilos natin noong January 13, 2025? Una, manindigan sa katotohanan. Huwag tayong padadala sa mga maling interpretasyon ng iba. Ang ating rally ay isang malinaw na tagumpay dahil naisakatuparan natin ito ng maayos at may tamang layunin. Ikalawa, ipagpatuloy ang pananalangin. Ang kapayapaan ng bansa hindi makakamtan sa isang araw lamang. Dapat tayong magpatuloy sa ating pananalangin at paggawa ng mabuti upang mapanatili ang pagkakaisa. Ikatlo, ipakita ang disiplina at integridad. Ang ating relihiyon ay kilala sa pagiging organisado at disiplinado. Sa halip na makipag-away sa mga kritiko, ipakita natin ang ating paninindigan sa tamang asal at tamang pananampalataya. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan at kapwa Pilipino, hindi natin dapat hayaang hadlangan ng mga kritisismo ang ating pananampalataya. Ang ating rally noong Enero 13, 2025 ay isang tagumpay hindi dahil sa reaksyon ng gobyerno, kundi dahil ito ay isang pagpapakita ng ating paninindigan para sa kapayapaan at katarungan. Huwag tayong padadala sa mga pagsubok. Tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod ng tamang landas at sa pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Kung matuloy man ang impeachment ni BP Tambalstay na Katoliko, na kapatid mismo nyo sa pananampalataya dahil sa pagpirma ng 215 na mga mambabatas na halos Katoliko din, hindi ibig sabihin na failure ang Iglesia ni Cristo sa ginawa nitong pagkilos. Parang sa eleksyon lang yan. Manalo o matalo ang dinalang kandidato ng Iglesia, Iglesia ni Cristo pa rin ang panalo. Parang sa eleksyon lang yan. Manalo o matalo ang dinalang kandidato ng Iglesia, Iglesia ni Cristo pa rin ang panalo dahil kami ay nagkaisa sa pangalan ni Cristo. Makikita niyo dyan kung paano gumagalaw na iisa ang INC. Mahirap tipunin ang milyon ng mga tao. Totoo yun. Pero kaya yang gawin ng Iglesia dahil ito ay isang katawan lamang. Katawan ng ulo ay si Kristo, tulad sa nakasulat sa Efeso, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng kanyang Iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Yun, tagumpay! Palakpakan! Mga kabadis, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat po may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kababis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios!